Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, sino yung bagong DILG Secretary na kapalit ni Secretary Benhur Abalos. Formal na pong nag-file ng Certificate of Candidacy si Secretary Abalos, so considered resigned na siya. At ang Pangulong Marcos, nag-announce na siya na mayroon na siyang napili. Although, dalawang pangalan ang sinabi niya, hindi pa niya ina-announce. So, anytime today or tomorrow, i-announce na sino yung next DILG chief. Okay, so dito, may tatlong pangalan na lumutang. Kilalanin natin sila at magbigay tayo ng reaction kung sino ang most likely na DILG secretary. Okay, sa headlines ng Philippine Star ngayon, Cavite Governor Remulla to take over DILG. Yan. Ito po si Governor Crispin Remulla. Kapatid ito ni Secretary Boying Remulla. Okay. So mayroong report ng One News na itong si Governor John Vic pala, hindi Crispin. I'm sorry. Jesus Crispin Remulla ang DOJ Secretary. Ito naman, John Vic Remulla, ni-report ng One News na siya na ang napili na next DILG chief. Ulitin ko, nag-file na si Secretary Abalos, I think Friday. Basta nag-file na, resign na yun. So, announcement na lang ng Pangulong Marcos ang hihintayin natin. Okay. So, sino si Governor John Vic Remulla? Sabi ko nga, is kapatid siya ni Secretary Boying Remulla. Two-term governor siya sa Cavite. Up to now, wala pang confirmation. Di pa nagsasalita si Governor Remulla. So, for next year's election, plano niya na magtakbo ulit na governor at naka-file na siya ng Certificate of Candidacy. So, umarangkada na ang kanyang kandidatura bilang governor. Okay. Kung sakali na siya ang piliin ng Pangulo at tatanggapin niya, wala pang, sa report wala pang substitute ni Governor John Vic Remulla. Sino ang kakandidatong governor ng Cavite? Okay. So, pangalawa, aside kay Cavite Governor John Vic Remulla, ang pangalawang person na napapalit na DILG is si former Davao Congressman Anton Lagdameo. Siya ngayon ang Special Assistant to the President. Okay, so ayan. Yan ang dalawang pangalan na pinalutang ng Philippine Star. Sinong pangatlo? Merong pangatlo. Okay. Dito naman sa Inquirer.net, sa column ni Mr. Jake Madirazo, title is Ace Barbers Abandons Duterte's for Cabinet Post. Ito pala si Congressman Ace Barbers, according to Mr. Jake Madirazo, ay once a loyal supporter of the Duterte political dynasty and best friend ni Vice President Sara Duterte. So ngayon, bumaliktad na, shifting his political alliance in pursuit of a high-profile cabinet position. Ito na nga yung DILG chief. So, taga Mindanao si Congressman Robert Barbers. Mindanao din itong si mga Duterte. So, dati, aliado ng mga Duterte si Congressman
barbers. Okay. So, sa ngayon, wala na. Bumaliktad na. Dumistansya na siya sa mga Duterte. Okay. Noong 2022 elections, sinuportahan ni Congressman Barbers ang candidacy ni Vice President Sara Duterte. Kaya lang, ngayon, wala na. However, sabi ni Mr. Madiraso, his recent actions, including a congressional investigation targeting Vice President Duterte's office, suggest that the congressman is now seeking to align himself with President Ferdinand Marcos administration after his term. So, parang last term na ata si Congressman Barbers ngayon. Wala na siyang papupuntahan. Kaya, I don't know how true itong column ni Mr. Madiraso na isa siya sa mga pangalan na pinagpipilian. So, tatlo. Governor Rimulya, Special Assistant to the President Anton Lagdameo, and Congressman Robert Hayes Barbers. Okay. So, sino ang most likely na papalit kay Secretary Abalos? Sino sa tingin nyo? Paki-comment ko na. Kung wala man sa tatlo, pwede kayong mag-comment. Sino ang nababagay? Okay. Malala ko lang. Speaking of DILG Secretary, mayroon isang magaling na DILG Secretary, I think, panahon ito ni Pinoy, late President Noynoy Aquino. Walang iba kundi si late Secretary Jesse Robredo, yung husband ni ex-VP Leni Robredo. Ako, sinubaybayan ko ang iyang political career. Lalo na nung mayor pa sa Naga City si Mayor Jesse Robredo. Grabe talaga. Yung mga para siyang Ramon Magsaysay. He's a man of the masses. Nakachinelas lang, sumasakay lang sa bus. Siya yung gusto ko na dumaming klase ng politiko, yung mga kagaya ni then Mayor and DILG Secretary Jesse Robredo. Sayang na lang at hindi siya nagtagal. Okay? Ano ba yung disgrasya sa aeroplano? Kaya yun. Isa pang DILG Secretary, ito kaya nakin lang idol no sa inyo. DILG Secretary na nagustuhan ko ang performance niya, walang iba kundi si General Anyo, dating Chief of Staff, and then in-appoint na DILG Secretary panahon ng pandemic. Ang daming problema. Napakalaki ang rule ng DILG PNP nung pandemic. So, naka-survive tayo ng pandemic. Of course, dahil sa leadership ni PRRD. Plus, yung suporta ni Secretary Eduardo Anyo as Secretary of DILG. So, ganyan ba na klase? Kailangan natin ng isang magaling na secretary sa DILG, lalo na ngayon na yung krimen. Ito, naririnig ko na feedback. Bumabalik na yung kaguluhan sa kalsada. Merong survey ng SWS. Tinanong yung areas of governance na satisfied ang mga tao. Ang isang area of governance na negative 2%, ang net satisfaction rating ng mga tao is yung protecting ordinary civilians from criminals. Yung kaligtasan ng mamamayan, wala na, negative 2%. Mas marami yung hindi maligaya o satisfied kasi So, challenge po ito ng DILG Secretary na palakasin ang kampanya
against criminality at against sa drugs. Kasi, again, mga feedback na nare-receive ko, mga comments, halos sa lahat ng lugar, bumalik na yung kalakaran sa droga. So, kung sino man ang mapiling DILG Secretary, sana yung kamay na bakal, sana yung ma-inspire niya ang ating kapulisan na magsilbing to protect and to serve the people. At ang mga kriminal matakot para sa kapayapaan, kaligtasan ng mamamayang Pilipino.